Video mga sangkay ng reinforcement daw po ng mga sundalo ng Pilipinas doon po sa West Philippine Sea, inilabas daw po ng China. Nako, ano kaya ito mga sangkay? Hello, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. This is me, once again, Sangkay Janjan. Welcome back sa ating channel, Sangkay Janjan TV. Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, no? Anyway, bago tayo magpatuloy at pag-usapan itong inilabas daw na video ng China mga sangkay, ebidensya sa Pilipinas na mayroon nga daw pong reinforcement, alamin po natin yan. Pero bago ang lahat mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.23 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, nakikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay, eto na. Sa mga nanonood pala sa Facebook, i-follow nyo yung Facebook page natin. Huwag kalilimutan, okay? Okay, eto yung balita mga sangkay. Video umano ng patuloy na reinforcement ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre doon po sa West Philippine Sea. Inilabas daw po ng China. Ano kayang klaseng video ito, no? Sa kabila ng huling insidente ng pangaharas ng China sa mga Pilipino sundalo sa Ayungin Shoal, naniniwala si PCG spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi pa panahon para manghingi tayo ng tulong sa ibang bansa. Naglabas naman ang isang Chinese tabloid ng video ng anilay ebidensya ng patuloy na reinforcement sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Yan, ito po yun yung BRP Sierra Madre. Ito po yung warship ng Pilipinas na matagal na pong andyan, sira na po mga sangkay. Ang gusto kasi ng China na hindi po daw natin, wag daw po magdadala doon ng mga equipment o kung anong pa man mga sangkay sa barkong yan. Sa warship na yan. Ayaw po nilang ma-build up ulit ito. Ngayon mga sangkay, ito po yung nabisto nila. Mayroon daw pong mga pinapadala doon mga equipment. Tingnan natin kung gaano katotoo. Medyo may pagkasinungaling pa naman itong mga Chinese. Lagi na lamang po sila gumagawa ng fake news. Nakatutok si JP Sorian. Sa ulat ng Global Times, ang tabloid newspaper na pag-aari ng Chinese Communist Party, sikreto umanong nagdala ng materyales ang Pilipinas para... Ayan, mga sangkay. Yan yung tinutukoy nila. Parang, materialis ba yan Parang mga container na may laman pong gas o ano ba yan? Para sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Batay sa video na eksklusibo nilang nakuha, mukhaan nila itong may kargang mabibigat na gamit. Mukha lang naman pala. Pero walang bakit parang sinasabi nila na ito po ay ng Pilipinas, ito ay mga equipment para doon sa barko ng Sierra Madre. Na tinukoy nilang bilang large quantities ng construction materials. Ayon pa sa Global Times, gabi ginawa ang pagdala ng material sa BRP Sierra Madre. Okay. So ayan, nakunan daw po nila. Ewan ko kung gaano katotoo yan mga sangkay. At nag-welding pa ang Philippine military personnel. Walang binanggit ang Global Times kung ang daling gawin sa AI yan ngayon, mga sangkay, di ba? kailan kuha ang video na ito sa press briefing ng China. Alam nyo, ito yung problema ngayon sa modern days, okay? Modern times. Panahon natin ngayon. Dahil po sa AI na yan, abay pambihira, lahat na lang po ng bagay kaya pong, alam nyo yung, kaya pong baguhin. Halimbawa yung mukha ko habang nagbablog mga sangkay, kaya pong sa isang idlap lang, palitan po yung mukha na yan. Maging ano ba, sino ba yung pwede nating ipalit dito? Maging Basti Duterte yung mukha ko, di ba? Pwede maging Bongbong Marcos yung mukha ko. Ganyan po ngayon mga sangkay. So, kahit po yung mga tawag dito, mga lugar, pwede pong palitan ng galon-galon lang. Kahit hindi naman talaga yun yung totoong lokasyon. So, ngayon, di po natin alam kung gaano katotoo yung video na to mga sangkay. Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ang mga nangyari sa Ayungin Shoal ay dahil daw sa hindi pagtupad ng Pilipinas sa pangako nito kaugnay sa BRP Sierra Madre. Sino kaya nangako, no? Ang pagkakaalam ko si former President Duterte yung nangako nito, kaya nangyayari po ito ngayon mga sangkay. Mayroon daw po kasing parang promise
na, ano tawag dito? Kasunduan, nakaraang administrasyon, yun po yung tinatawag na secret agreement or gentleman's agreement ng Pilipinas daw po at China. So ito po ngayon ay nababanggit na naman po nila. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines kaugnay sa ulat ng Global Times at sa pahayag ng China. Kaugnay naman sa insidente sa Ayungin Shoal nitong Lunes kung saan may dalang mga kutsilyo, sibat, machete at mga palakol ang China Coast Guard na nangharang sa mga taga-Philippine Navy. Muling nanawagan ng DFA sa China na sumunod sa international law. Ay nako, ewan ko ba bakit hindi naman talaga sasagot yung China sa mga ganyang panawagan eh. Lalo na't in public, no? Ang mangyayari dyan, parang nag-flip top lamang po sila. Batuhan lamang po ng batuhan. Okay pa ngayong flip top kasi may nananalo eh. Dito walang panalo dyan. Maya't maya may mag-aangasan at mag-aangasan lang yan mga sangkay. Ang kinakatakot pa ng iba, baka humantong tayo sa digmaan. Lalo na sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award na nagbabasura sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Nauna nang sinabi ng National Maritime Council na hindi maituturing na armed attack ang insidente at patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mapayapa at diplomatikong pakikipag-usap sa China. Ang intensyon ng Philippine government is to do the resupply operation last Monday. Ang objective ng China ay harangin ang resupply operation. That's how simple we should look at the last incident. Sinang-ayunan ito ng isang maritime law professor. And so a single incident, no, even though it might be serious and might constitute an unlawful act under international law, no, that is not yet sufficient ground, no, for the initiation of hostilities, no, such as in the exercise of self-defense, no, or collective self-defense. Ayon pa kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea. And right now, we don't see any reason that we will be requesting any foreign actors. Okay. So may mga nananawagan kasi na humingi ng tulong na sa iba't ibang mga bansa to reinforce the Filipino soldiers dyan sa West Philippine Sea. Pero sabi pa nga po nila, mga sangkay, wala pa silang nakikitang rason para manghingi ng tulong. Dahil kumbaga yun pa lamang pa daw ang ginagawa ng China. To support our ordinary and routine resupply mission to BRP Sierra Madre. Ayon sa PCG, base sa NMC meeting kahapon, magpapatuloy ang regular at routine RORE mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Okay, so ayan mga sangkay. Ito yung BRP Sierra Madre na warship mga sangkay. Nagpapadala daw po dyan ng sekreto ang Pilipinas ng mga equipment para ayusin siguro ito mga sangkay. Yan po yung ayaw ng China eh. Pero ewan ko kung gaano katotoo. Kayo ba ay naniniwala sa inilabas na video ng China na mayroong ang ginagawang ganyan ang Pilipinas? Well, comment nyo po sa ibabang yung mga opinion, no? Pero ako, mga sangkay, ano naman kung magpadala dyan ng mga equipment? Diba? Sa atin yan eh. Sakop po yan ng exclusive economic zone. Dapat wala silang pakialam. Kaya nga lang mga sangkay, nakakapanghinayang kasi kung hindi lang talaga inutusan ng mga Amerikano noong 2012, ang mga sundalo dyan na umalis, di sana nakapwesto pa tayo dyan. Nakabarikada pa rin po yung mga sundalo dyan. So, sayang mga sangkay. Ito ngayon, nagkaroon na tuloy tayo ng mas malaki pang problema. So, ano po ang inyong opinion tungkol dito? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, mga sangkay. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Tapos, i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.